maganda na nag-umpisa siya as a regional Filipino music with Miss Yen Constantino and her beautiful music. And now, it's become a musical. And I think that's what makes it beautiful. Kasi nag-grow yung art, hindi siya nagsistay sa sarili nila. Nag-cross over. We try to enrich each other's art forms. And I think that's what I'm really excited about, and I hope the cast is excited to do that too. They're a wonderful, talented cast, so you're gonna see their stuff when the show opens. So I really want to thank Miss Yen for entrusting this, and I hope that there's always a danger for jukebox musicals to turn into concerts, and that's what we want. No, we want to be able to create a narrative, a real storytelling, a real feelings and emotions behind these stories set in a narrative. Thank you very much, Miss Yen, and Cornerstone for entrusting PETA with this live production project. Maraming. Ladies and gentlemen, the country's pop rock superstar, we have Miss Yen Constantino. Ang hirap pa ng maging DANGA. Ang hirap pa ng maging DANGA. One art to another. Ang nasa heart ko lang kanina, sobrang sarap maging Pilipino. And I hope na ito pong project na to ay makatulong sa atin na ma-encourage pa lahat ng tao, not just to listen to OPM, but also natangkilikin pa ang teatrong Pilipino. Na sobrang astig talaga, astig. And I know na after me, sobrang marami pa pong susunod. Yung support po na ipapakita niyo po dito sa musical namin, sana po ipakita natin sa mga susunod na musiko at lahat ng teatrong gagawin dito sa PETA at sa ibang parte ng Pilipinas. I'm so proud of this project dahil po kasama ko dito yung mga taong mahal na mahal ko and alam ko na mahal ako. I'm just so grateful na meron pong sinunod ako ni God with the right people and now dinadagdagan po ni God yung mga taong nasa buhay ko. And yun po, makikita niyo po talaga yun. I think na din po yung family ng PETA eh. May vibe lang din kayo na parang isang buong pamilya kayo. Kaya minsan sa musical talagang, minsan makikita mo parang same faces kasi parang meron kayong ganong closeness. And yun po talaga yung gusto namin iparating sa inyo. That kind of heart na hindi lang performance pero yung relationship also behind the projects. This is gonna be amazing. And thank you everyone for being here. And di ko na po alam sasabihin ko. So maraming salamat po for being here today. Congratulations na sa loob ng 10 taon, nag-evolve ka hindi lang mula singer, singer-songwriter, mentor. Kung hindi lang mga sumasali sa tao na tanghalan sa boy band. Oo, ang aga mong ipinay-forward at itinuro yung kaalaman mo. Mabuhay ka and may you continue to create more beautiful music. At salamat na ang naisip mong paraan ng pag-celebrate sa halip na isang gabi lang sa napakalaking venue na alam natin bongga, you are going to probably invite an entire generation to come to the theater. May binibigay sa iyo ang Panginoon, pero itinatapat mo yung kamay mo sa kanya, sinasabi mo na hindi. And true humility for me now, sa na-realize ko, is really just being grateful and opening your arms, accepting and just receiving yung blessings ni God. Just say, you know what, God, sobrang salamat ako. And just be grateful dun sa bagay na binibigay mo. Ayun, dun ako mabalik. Hindi ako perfect, pero dun ko lagi binabalik yung heart ko and yung mind ko. Kasi katulad din po ito na pinapangarap mo lamang. Siyempre, as a theater actor po, I've been really praying for a big role. Yung talagang duduguin ka, papawisan ka, yung talagang hindi naman po problema mo, pero yung talagang ma-challenge ka, tapos yung mabubuhay yung lahat ng creative juices mo para lang bigyan buhay ang isang harap. Yung pag si Lord talaga yung nag-orchestrate ng mga bagay, talagang ako din, pareho kami na I almost have a self-doubt when it comes to singing. But then, nilalagay ka talaga ng Panginoon sa lugar talaga na gusto ka niya doon, na parang kumapit ka sa Kanya at glory niya yung magliliwanag sa mga araw na mag-show ka or ako po. Pero hindi na po namin ginawa kasi alam ko naman po yung forte ko, Sir Mario, na ano po talaga ako, singer and songwriter lang. So hindi ko na po kukunin yun kasi baka po pumangit. Hindi mo masasabi yun. You're still developing na Yen, no? Baka later on. Sana po, opo.
isa rin po naman yun sa mga gusto kong gawin. Pero sana po pag ginawa ko po yung medyo hasana rin. Lalo na po sa opening night, nandun po ako at marami pa pong mga maraming gabi po na nandun ako. Dahil syempre po talagang marami po kasi akong i-invite. So gusto ko kasama rin po na lang kung manonood. Kahit pinatayin niya yan at pinapatay niya sa kanyang kingdom, pero nung pinatay niya, nawala rin yung ability niya to live. So, the character called me to Hinolik ka na. naging hindi na ako real kasi masyadong masakit maging real. So, pinatay ko yung ability ko to feel bad. Unfortunately, it does kill your ability to feel the good in falling in love. She's ageless and genderless, and it kumbaga music lingo. Pag binuksan mo ko, makikita mo half note. Tapos, ang masasabi ko dyan, Monotomia, she's been around forever and she wrote the very first song. Ang GBGB ho ng grupo, isa ho sa unang tinuro sa amin nung unang araw, bawal po ang drama, bawal ang kim-kim. Pag may problema kang hindi na-solve, kasi kasalanan mo dito sinabi. Such a GB cast, drama and tanim-tanim na kung ano is not allowed. And it's like a repeat of the wonderful experience I had with the Rock of Ages family. Palabas pa po, nasa 8 PM show po ako. Pumunta po kayo kung may pagkakataon. Thank you. Thank you. Thank you.